Magandang araw sa inyo mga istorya. Welcome sa aming vlog na kung saan ay babalikan natin ang makasaysayang pangyari na umuhubog sa ating bayan. Samahan niyo kami habang tuklasin natin ang mga kwento ng ating nakaraan at patuloy na nagbibigay ng aral sa kasalukuyan. Ngayong araw na ito, nandito tayo sa bayan ng Silang. Tama, nandito tayo ngayon sa bayan ng Silang. Alam niyo ba na may dalawang pinanggalingan ang word na silang? Una ay ang silang or silanganan, dahil sa silangan sumisikat ang araw. At ang pangalawa naman ay ang ang sabi-sabi ng mga matatanda na ang biglang pagsilang ng simbahan. Teka lang, pupwesto lang tayo guys. Speaking of simbahan, ito nga pala ang simbahan at dambana ng Nuestra Señora de Candelaria. Ang simbahan at dambana ng Nuestra Señora de Candelaria, isa sa mga historical sites dito sa Silang, isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Cavite. 1595 nang ito'y itinatag ng mga Pransiskanong pare. Noon ay ang patron ng Silang ay si San Diego de Alcala. 1611, ang mga Pransiskanong pare ay pinalitan ng mga Jesuitang pare. 1637 hanggang 1639 nang naitayo ang simbahan na gawa sa adobe sa pangunguna ni Juan de Salazar. 1940, mula dito napalitan ang patron ng Silang mula kay San Diego de Alcala, nalipat kay Nuestra Señora de Candelaria. 1788, sumailalim ang simbahan sa pamamahala ng mga sekular na pare at napalitan ng mga Agustino na pare noong 1849. 1910, mga sekular na pare ng Kongregasyon ng Kalinilisang Puso ni Maria ang namahala ng taon na iyon. 1913, nalipat sa mga sekular na pare. 1936, nalipat sa pamamahala ng mga Kolumbanong pare at 1978, nalipat ulit sa mga sekular na pare hanggang sa mapasa ngayon. Alam niyo ba na ang tawag sa mga ito ay Retablo Mayor y Minores? At ang simbahang ito ay itinalaga noong 2016 bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at naging kasabay din ito ang pagtatalaga sa simbahang ito bilang Diocesan Shrine. Uy, tara, kain tayo. Tara. Ang Silang ay mayaman sa mga prutas tulad ng pinya, mangga, mani, niyog, saging at marami pang iba. Meron ding kape. Papunta naman tayo sa populasyon ng bayang ito. Merong 313,000 ang mga nakatira dito. Merong lawak na 209 square meters at merong 64 na mga barangay. Alam nyo ba na ang Silang ay isang primera klaseng munisipalidad? At ito'y nabansagan pang metropolis noong araw dahil sa malahiganting kalupaan nito. At kaya nananatiling munisipalidad ito dahil sa agrikulturang ikinamumuhay ng mga tao dito. Ang mga nahalal sa pamahala ng bayan: Mayor Jen Edward Ten Carranza, Vice Mayor Chris Kidlat Reyes, Sangguniang Bayan members: Ronnie Isang Bagzak Doneza, Ivan Chester Amutan, Alan Tolentino, Ara Loyola, Eric Coquiat Garcia, Aristides Ari Velasco, Romeo Omi Toledo at Carlo Madlan Sakay. Gobernador Silio, leader of Pueblo or Bayan during Spanish era: Don Teodoro de Leon, 1850 to 1852, Anastasio Medina, 1852 to 1858, Codrado Mercado, 1858 to 1872 at iba pa. Noong panahon ng Amerikano, ang pangalawang komisyon ay nagpasa ng Municipal Code Act No. 82 kung saan galing ang mga munisipyo. Ang mga namamahala ay tinatawag na Presidente Municipal
1903 nangyari ang eleksyon. Isaias Benjamin, appointed. 1901 to 1903. Nicolas Madlan Sakay, elected. 1903 to 1904. Primo Villanueva, 1905 to 1906 at iba pa. At huli, ang mga naging municipal mayors ng Silang, sina Jose Quiamzon, 1934 to 1937, Martin Torres, 1937 to 1940, Miguel Quiamzon, 1940 to 1943, at iba pa. Alam niyo ba na ang lengguwahe at dialekto ng mga taga-Silang ay Tagalog lamang? Ngunit ang kanilang pagtatagalog ay may kakaibang tono at ibig sabihin. Nakain ka ng isda? Ano? Nakain ako ng isda? Hindi! Nakain ka ba ng isda? Ah! Sa paniniwala at kultura naman tayo ng mga taga-Silang pumunta. Ang kanilang kultura at paniniwala ay nakaugat sa Kristyanismo, katulad ng kanilang pagdedebosyon sa kanilang patron na si Nuestra Señora de Candelaria. Tuwing ika-1, 2 at 3 ng Pebrero, ipinagdiriwang ang pista nito. Pero bago yon, magkakaroon ng 9 na araw na novena para sa karangalan ng mahal na birhen. Sa unang araw ay tinatawag na Bisperas, ibig sabihin ay ang simula ng fiesta. Sa pangalawang araw naman ay ang mismong pista. Sa simbahan na ito, simula umaga hanggang hapon ay sunod-sunod ang misa. Sa pagdating ng dapit hapon, nagaganap ang prosesyon kasama ang mga santo sa bawat barangay. Sa pangatlong araw naman ay tinatawag na altares. Dito magaganap sa simbahan ang pagtatasal sa bawat altar. Noong araw, sabay-sabay na nagmimisa ang mga pari sa 3 altar dito. Unang-una ay, ang tawag ko dito sa parokya nito ay Mother of all churches throughout Cavite. Kaya laging sinasabi sa kanila, welcome to the oldest house church throughout the Diocese of Limos, and welcome to the Mother of all churches throughout Cavite, which in fact is karangalan ng sila. Kasi ang simbahan ng Sinakto ay natong 1595. Tinawag ko Mother of all churches ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Candelaria, merely because ang Kawit galing sa Silang. Ang parokya ni Santa Maria Magdalena ng Kawit ay isinilang noong 1624. So from 1595, nagsilang ang parokya ng panibagong anak, unang anak, at yun ay walang iba kundi ang bayan ng Kawit na sinusuplayan ng pari ng Silang sa mga church activities nila doon. Mula sa Kawit ay sumilang naman ang parokya ni San Francisco ng Assisi, 1720. At kaya kinikilala ng General Trias na lola ang sila. Kaya nung mag-celebrate sila ng 180th year, no, ay hiniram ang ating replica para may posisyon sa General Trias. Noong panahon yon, sakop ng General Trias ang 13 bahagi ng Pransa. Sakop ng General Barrio ng former Leyte, San Francisco de Manabon. Ang Pransa naman ay Santa Cruz de Manabon, baryo ng General Trias. At baryo din niya ang Rosario na dating Salinas. So, kita niyo kung gano'ng kalaki na ang saklaw. Tapos, mula sa Kawit, isinilang niya ang Katedral ng Limos sa Bataang Limos. Bagamat yun ang seat of the whole diocese dahil nandun ang katedral at nandun ang obispo. Pero ang Kawit ang nagsilang sa Imos. Ang Imos ay apo ng Silang. Mula sa Imos, seat yun naman yan, Dasmariñas. Kaya, lahat doon, Silang yan, Silang. Alin pa hindi Silang, hindi ba oo? Cavite City ang may hawak niya sa mga regulators. So, that was
1624 nung isilang ang panibagong parokya. 1625 nanganak uli at isinilang ng parokya ng Candelaria ang parokya ng San Gregorio Magno. Kaming tiga-Indang. Kaya kaming tiga-Indang, anak mo sila. Mula sa Indang, bahagi naman niya, various niya, ang Alfonso, ang Mendez, kalahating Bailen, at kalahating Tagaytay. So malaki talaga. Mula sa Indang, sumila nga ang Alfonso, marami na naging parokya ngayon. Mula sa Indang, sumilang ang Mendez. Maliit na niya, hindi magkamakita. Mula sa Indang, Patsilang, sumilang ang Tagaytay. Ngayon ni tatlong parokya na rin. So that was 1625. By 1627, ay nagsilang ulit ng isang parokya. At ito yung parokya ng Our Lady of the Assumption sa bayan ng Maragondon. Noong panahon yon, sakop ng Maragondon ang Magallanes, ang kalahating Bailen, ang Ternate, at ang Naig. So, alin ang hindi sila? Wala. Kaya, lagi ko sinasabi sa mga pilgrims, ay kayo po ay welcome na welcome. At gustong ipakita ng Mother Church ng The Whole Diocese of Imus ang generosity ng mga tao sa silang. Maraming salamat sa panonood sa aming historical vlog. Hanggang sa muli, mga kababayan. Tena Cavite, Tena Silang!